Walang kapani-paniwalang nangyari. Ako ang nag-iisang anak na babae ng isang bilyonaryo mula sa Monaco. Nabuhay ako sa luho at kalayaan. Ngunit sa loob lamang ng 3 araw, isang pagtatakpo sa isang hindi kilalang Pilipinong binata ang ganap na nagpabago ng aking buhay. Ang pangalan niya ay Marco Santos. Siya ay 21 taong gulang, isang binata na naglalakbay sa Europa na may suot na backpack. Makalipas ang 1 taon, niloko ko ang aking ama at sumakay sa eroplano patungong Pilipinas, 8 buwang buntis, mag-isa, walang kasiguraduhan na makikita ko siyang muli. Ngunit ang aking anak sa sinapupunan ay kailangang makilala ang kanyang ama. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, 1 taong hindi ko inaasahan ang naghihintay sa akin. Nang lumabas ako sa arrival gate ng Mektengen Cebu International Airport, hawak ko lamang ang isang piraso ng papel. Nakasulat doon ang address lamang ng Barangay Maligaya, Sipalay Negros Occidental. Sa halip na magarbong damit, nakasuot ako ngang maluwag na Amerikana. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang naisang anak ng bilyonaryo ng Monaco. Ako ay isang babae lamang na dumating sa isang kakaibang lupain upang hanapin ang taong mahal ko. Ang video na ito ay isang muling pagsasayos and kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng suwerte sa inyong mga subscriber. Nang dumating ako sa Mektengen Cebu International Airport, nanginginig ang aking mga kamay. 8 buwang buntis, lumabas ako sa arrival area, halos wala akong lakas sa mga binti. Pasulyap-sulyap sa akin ang matao. Isang buntis na babaeng may kulay hinto na buhok at asul na mata na nagisa sa paliparan, siguro mukha akong kakaiba. Ako si Leonore de Valera. Ipinanganak ako sa Monte Carlo, Monaco, at ang aking ama ay isa sa mga nangungunang bilyonaryo sa larangan ng pananalapi sa Europa. Hanggang 22 taong gulang, wala akong kakulangan. Mga mamahaling sasakyan, designer dresses, maging ang aking pag-aral sa Paris, lahat ay perpekto. Ngunit ano ang kabuluhan ng lahat ng iyon? Ang tunay na napuno nga aking puso ay ang 3 araw na kasama ko ang mahirap na Pilipinong binata na si Marco Santos. Ang 3 araw na iyon ang napabago sa buong buhay ko. Sumakay akong taxi patungong Sipalay Negros Occidental. Ang driver ay natanong sa akin sa Filipino, ngunit hindi ko maintindihan. Ibinigay ko lang sa kanya ang memo. Tumango ang driver at pinatakbo ang sasakyan. Ang tanawin ng Pilipinas sa labas ng bintana ay kakaiba. Malayo ito sa makulay na nightscape ng Monaco. Nakalat ang luntiang bukirin at maliliit na barangay ang lumipas sa aming paningin. Gumala ang batas sa aking sinapupunan. Automatikong hinaplos ko ang aking tiyan. Baby, makikita ba natin ang iyong papa sa lalong madaling panahon? Sa sandaling iyon, naisip ko ang araw na una kong nakilala si Marco sa Nice Beach. Tag-araw ng 2023 iyon, pansamantala akong huminto sa pag-aaral sa Paris at bumalik sa Monaco. Ang presya mula sa aking ama, ang nakatakdang kinabukasan, ang nakakabaliw na schedule, lahat ay bumibigat sa akin. Kaya napasya akong maglakbay ng mag-isa. Lihim sa aking ama, nakaupo ako sa Nice Beach nang may lumapit. Isang Asyanong binata. May suot siyang backpack at naliligaw habang hawak ang mapa. Dahil kaya akong magsalita ng Pranses at Ingles, tinulungan ko siya. Siya si Marco. Siya ay 21 taong gulang, isang estudyante sa kolehiyo mula sa Sipalay, Pilipinas. Sinabi niya na nagtatravel siya sa Europa bago sumaba sa serbisyo militar. Simple ang kanyang pananamit, luma ang backpack, ngunit ang kanyang nga mata ay mas malinaw kaysa sa anupamang bagay sa mundo. Magkasama kaming naglakbay sa Nice hanggang Barcelona sa loob ng 3 araw. Pumasok ang taksi sa makiti na kalsada ng probinsya, narinig ko ang driver na nagsasabi na malapit na kami, mabilis na tumibo ang aking puso, ngunit pagdating namin sa destinasyon, wala si Marco. Sa halip, isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng isang simpleng bahay probinsya. Siya ay isang lola. Ang aking pagkabata ay marangyang ngunit malungkot. Lumaki ako sa isang mansyon sa Monte Carlo, Monaco. Ang aking amang si Jean-Pierre de Valera ay isang tao na nakatayo ng isang imperyo sa pananalapi. Ang aking ina ay namula sa isang marangal na pamilya ng Pranses. Ako ang naiisang anak na babae. Mataas ang inaasahan ng aking ama at ang aking buhay ay mahigpit na pinaplano. Naaral ako ng piano sa edad na 5 at nagsimula sa pagsakay sa kabayo sa edad na 7. Sa edad na 10, matatas na ako sa Pranses, Ingles at Italiano. Sa edad na 15, pumasok ako sa isang prestihiyosong high school sa Paris. Lahat ay perpekto, ngunit hindi ako masaya. Lumalapit ang aking mga kaibigan dahil sa aking yaman at interesado ang mga lalaki sa kapangyarihan ng aking ama.
Walang sinuman ang nakakita sa akin bilang tunay na ako. Sa edad na 20, pumasok ako sa International Business Department ng Paris Institute of Political Studies. Iyon ang landas na gusto ng aking ama, lumakat ako sa landas na iyon na parang robot. Pagkatapos, dumating ang depresyon. Noong taksibol ang 2023, hindi ko na kinaya. Hindi ako nakapasok sa klase at nanatili lamang sa aking dormitoryo. Nang tumawag ang aking ama, umiyak ako. Dinala ko niya kingama sa Monaco. Pinayuhan niya akong kumuha ng psychological counseling at magpahinga, ngunit alam kong hindi iyon ang sagot. Ang kailangan ko ay kalayaan. Kaya noong Hunyo 2023, umalis ako mahay nang walang alam ang aking ama. Kinuha ko lamang ang isang credit card at pasaporte. Walang nakatadang destinasyon. Gusto ko lang umalis. Pumunta ako sa Nice. Nakaupo ako sa tabing dagat at pinapanood ang mga alon, unti-unting lumuwag ang aking kaluban. Noon dumating si Marco, lumapit siya sa akin sa Ingles na sasabing naliligaw siya. Kakaiba ang kanyang Ingles ngunit mainit. Ipinaliwanag ko sa kanya ang daan sa Pranses at tumawa siya habang napapasalamat. Ang kanyang tawa ang napakilos sa aking puso. Magkasama kaming nahapunan ng gabing iyon. Kahit sa isang murang pizza parlor, masaya si Marco. Nakuwento siya tungkol sa Pilipinas. Isang maliit na bayan sa Sipalay, ang kanyang tahanan kung saan sila lang ng kanyang lola ang nakatira, at kung paano niya kinita ang kanyang tuition sa kolehiyo sa pamamagitan ng part-time jobs. Sa unang pagkataon, naramdaman kong nakilala ko ang isang taong nabubuhay ng tunay na buhay. Pagkatapos nito, makasama kaming naglakbay sa loob ng 3 araw. Naglakbay kami sa pamamagitan ng tren mula Nice, dumaan sa Monaco hanggang Barcelona. Si Marco ay isang binata na naglalakbay sa mundo na may isang backpack, at inggit na inggit ako sa kanya. Noong huling gabi sa Barcelona Beach na kaibigan kami. At kinabukasan na umaga umalis si Marco. Bumalik siya sa Pilipinas upang pumasok sa militar. Bago kami maghiwalay, binigyan niya ako ng isang piraso ng memo. Nakasulat doon ang isang address sa Pilipinas. Siguraduhin mong makikipaugnayan ka. Makita tayo ulit pagkatapos ng serbisyo ko. Tumango ako. Ngunit hindi ko alam noon na iyon ang huli naming pagkikita. Hindi ko malimutan ang araw na iyon sa Nice Beach, Hunyo 15, 2023 iyon. Mag-isa akong nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ang Mediterranean, asul na langit, mainit na hangin. Ngunit walang laman ang aking puso. Noon may lumapit. Excuse me, marunong ka bang mag-Ingles? Isang Asyanong binata. May suot siyang backpack at pinagpapawisan. Ang mapa sa kanyang kamay ay lukot, at mukha siyang naguguluhan. Sumagot ako sa Ingles. Ano ang may tutulong ko? Nakahinga ang maluwa ang binata. Sinabi niya na naliligaw siya habang hinahanap ang kanyang tirahan. Ipinakita niya ang address, at ito ay sa lumang bahagi ng Nietzsche. Ipinaliwanag ko ang daan sa Pranses. Ngunit hindi niya naintindihan. Kaya tumayo ako. Ako na ang matuturo sa iyo. Nagulat ang binata. Nagtanong siya kung ayos lang ako. Tumango ako. Wala rin naman akong gagawin. Makasama kaming naglakad. Dumaan kami sa makiti na eskinita patungo sa lumang bahagi ng lungsod. Ipinakilala ng binata ang sarili. Ako si Marco Santos. Mula ako sa Pilipinas. Siya si Marco. Isang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na nagta-travel sa Europa bago pumasok sa serbisyo militar. Napakilala rin ako. Ako si Eleonore. Nakatira ako sa Monaco. Lumaki ang mata ni Marco. Monaco. Wow, hindi ba iyon isang mayaman na bansa? Ngumiti ako. Matagal na akong hindi nakangiti. Nang dumating kami sa kanyang tirahan na pasalamat si Marco ngunit hindi ako makaalis. Ayaw kong umuwi mag-isa. Nagtanong si Marco, gusto mo bang mahapunan kasama ko? Ako ang magbabayad. Nagulat ako. Isang backpacker ang magbabayad para sa hapunan? Natanong ako kung hindi ba siya nahihirapan. Ngumiti si Marco at sumagot, natural lang na magpasalamat sa taong tumulong sa akin. Pumunta kami sa isang maliit na pizza parlor. Nag-isip si Marco habang tinitingnan ang menu. Nakita kong tinitingnan niya ang presyo. Sinabi ko ako na ang magbabayad. Mas alam ko rito hindi ba? Umiling si Marco hindi. Sabi ko ako ang magbabayad. Sa huli, si Marco ang nagbayad. Napangiti ako sa kanyang pagpupumilit. Habang kumakain kami ng pizza, nakuwentuhan kami.
Sinabi ni Marco na mula siya sa Sipalay, Pilipinas, sinabi niya na makasama lamang sila ng kanyang lola. Maaga raw namatay ang kanyang nga magulang. Ang kanyang tuition sa kolehiyo ay kinita niya sa pamamagitan ng part-time jobs. At ang gastos sa biyahe na ito ay pera na naipon niya sa loob ng 2 taon. Sinabi niya na gusto niyang makita ang Europa bago pumasok sa militar, naantig ako sa kanyang kuwento. Napakalayo nito sa mundong aking kinagisnan. Nagtanong si Marco, Eleonore, ano ang ginagawa mo? Saglit akong nag-alinlangan, at nagsinungaling ako. Nagtatabiyahe lang ako, nag-leave ako sa kolehiyo. Tumango si Marco. Ako rin. Magkapareho tayo. Nang gabing iyon naglakad kami sa tabing dagat. Maraming kuwento ang ibinahagi ni Marco tungkol sa Pilipinas. Ang nilagang bakan na niluluto ng kanyang lola, ang masasarap na lutong Pinoy mula sa probinsya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam akong ginhawa. Sa harap ni Marco, hindi ako ang anak ng bilyonaryo o ang tagapakmana ng isang prestihiyosong pamilya. Ako ay si Eleonore lamang. Kinabukasan nagtanong si Marco, gusto mo bang maglagbay kasama ko? Nainip ako na mag-isa. Hindi ako nag-alinlangan. Gusto ko. Ganun nagsimula ang aming 3 araw. Pagkatapos naming maghiwalay ni Marco sa Barcelona, bumalik ako sa Monaco. Huling bahagi ng Hunyo 2023 iyon. Gali ang aking ama. Sumigaw siya, saan ka pumunta sa loob ng ilang araw nang walang abiso? Sinabi ko na naklagbay lang ako. Hindi na nagtanong ang aking ama. Sa halip, sinimulan niya akong bantayan. Ngunit si Marco lamang ang nasa isip ko. Araw-araw kong tinitiknan ang memo na ibinigay niya. May nakasulat na address at numero ng telepono sa Pilipinas. Ilang beses ko nang sinubukang tumawag. Ngunit wala akong lakas ng loob. Sigurado akong nasa militar na siya ngayon. Ano ang ibig sabihin ng 3 araw na kasama niya ang isang anak ng bilyonaryo na tulad ko? Marahil ay isang alaala lamang iyon mula sa kanyang biyahe. Noong kalagitnaan ng Hulyo, lumitaw ang kakaibang sintomas. Tuwing umaga, nagsusuka ako. Nasusuka ako, at nakakaramdam ako ng pagduduwal sa amoy palang ng pagkain. Sa simula inakala kong stress lang iyon. Ngunit hindi ako nakaroon ng regla. Noong unang bahagi ng Agosto, pumunta ako sa ospital. Mag-isa akong pumunta ng tahimik. Sinabi ng doktor habang tinitignan ang resulta ng pagsusuri, congratulations, 7 linggo ka ng buntis. Hindi ako makapaniwala. Ano po? Muling sinabi ng doktor, buntis po kayo. Naging blanko ang aking isip. Anak ito ni Marco, ang anak ng binatang nakasama ko sa loob ng 3 araw ay nasa aking sinapupunan. Lumabas ako ng ospital at umupo sa sasakyan. Nangingini ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung sasabihin ko sa aking ama, sigurado akong makakaroon ng gulo. Ang nag-iisang anak na babae nga isang bilyonaryo sa Monaco na nakaroon ng anak sa isang Pilipinong estudyante sa kolehiyo, hindi ito maisip. Nagpasya akong tawagan si Marco, ngunit hindi kumonekta ang tawag. Patuloy na lumabas ang abiso na naka-off ang telepono. Nagbadala ako ng text message. Dahil hindi ako marunong Filipino, sa Ingles ko ito'y sinulat. Marzo ako ito si Eleonore. May mahalagang sasabihin ako, pakikontakta ko, walang reply. Lumipas ang ilang araw, at pagkatapos ay ilang linggo, wala pa ring balita. Na-research ako sa internet tungkol sa militangang Pilipinas. Nalaman kong hindi nila magagamit ang kanilang cellphone sa loob ng ilang linggo kapag nasa training camp. Kaya naghintay ako. Naging Setyembre, unti-unting lumaki ang aking tiyan. Tinapan ko ang aking tiyan ng maluwag na damit. Nainga ako upang hindi mapansin ng aking ama. At noong Oktubre, muling tumawa ako. Sa pagkakataong ito, kumonekta ang tawag. Ngunit hindi si Marco ang sumagot. Hello? Isang boses ng matandang babay. Nagtanong ako sa Ingles. Nandun ba si Marco? Si Marco Santos? Nagulantang ang kausap. Matagal siyang nag-alinlangan at pagkatapos ay nagsalita sa Filipino. Hindi ko maintindihan. Naputol ang tawag. Sumuko ako. Walang paraan para makipag-ugnayan kay Marco. Noong Nobyembre, lalo pang lumaki ang aking tiyan. Hindi ko na ito maitago. Napasya ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Kailangan kong hanapin si Marco ng personal. Kailangan kong hanapin ang ama ng aking anak. Noong Disyembre, sinungaling ako sa aking ama. Sinabi ko na kailangan kong dumalo sa isang event ng pundasyon sa Paris. Pumaya ang aking ama. Ngunit gusto niyang mapadala ng security guard. Tumanggi ako. Sinabi kong gusto kong pumunta mag-isa at makipagkita rin sa aking mga kaibigan. Pumaya ang aking ama ng laba sa kaloban.
Noong Enero 2024 sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas, 8 buwang buntis. Hawak ko lamang ang isang memo na ibinigay ni Marco. Dumating ako sa Barangay Maligaya, Sipalay, Negros Occidental noong kalagitnaan ng Enero 2024. Nang bumaba ako ng taxi, nanikip ang aking dibdib. Ang paligid ay puro luntian. Maliliit na bahay probinsya ang makakasama at tahimik ang barangay. Umalis ang driver ng taxi at nag-isa ako. Muling sinuri ko ang address na nakasulat sa memo. Ito ang tamang lugar. Tiningnan ko ang gate ng bahay probinsya sa harap ko. Isang lumang kahoy na gate, ngunit maayos. Naglakas loob akong kumatok, matagal akong naghintay, narinig ko ang yabag, bumukas ang pinto, isang lola ang nakatayo doon. Maputi ang buho at may kulubot ang muha, ngunit mainit ang kanyang nga mata. Nagulat ang lola nang makita ako. Sino ka? Sa Filipino ang kanyang tanong. Hindi ko maintindihan. Nagsalita ako sa Ingles. Hinahanap ko po si Marco Santos. Nasaan po si Marco? Tiningnan ng lola ang aking tiyan. At lumaki ang kanyang nga mata. Ay naku, pasok ka. Hija, bilisan mo. Hinawakan ng lola ang aking kamay at inakay ako papasok. Mainit sa loob ng bahay probinsya. May apoy na nagliliyap sa kalan at mainit ang sahig. Pinaupo akong ng lola sa kwarto at nakdala ng tubig. At patuloy siyang nagsasalita sa Filipino. Hindi ko maintindihan. Ngunit nakita ko ang paalala sa mukha ng lola. Muling nagtanong ako, nasaan po si Marco? Buntong hininga ang lola. At nasimula siyang mapaliwanag sa pamamagitan ng galaw at senyas. Narinig ko ang salitang sundalo-sundalo. At itinuro ng lola ang kalendaryo. Naintindihan ko. Nasa militar pa rin si Marco. Hinawakan ng mahigpit ng lola ang aking kamay. May luha sa kanyang mga mata. At ngumiti ang lola at sinabi, ayos lang. Malapit na siyang dumating. Hintayin mo lang, Hija. Hindi ako marunong Filipino. Ngunit naramdaman ko. Tinatanggap akong lola na ito. Nang gabing iyon, pinatulog ako ng lola sa kwarto ni Marco. Maliit ang kwarto ngunit malinis. Sa desk ay may litrato ni Marco. Nakasuot na uniforme, nakangiti si Marco. Umiyak ako habang tinitingnan ang litrato. Miss na miss ko siya. Miss na miss ko siya. Kinabukasan ng umaga, nagluto ang lola ng nilagang manok para sa akin. Ito ang unang beses na nakakain ako ng ganong pagkain. Itinuro ng lola ang aking tiyan at sinabi, kailangan mong kainin ito. Maganda ito para sa sanggol sa iyong tiyan. Naintindihan ko. At lumuha ako. Ang lola ay tinatrato ako isang dayuhang buntis na hindi niya kadugo na parang isang pamilya. Lumipas ang ilang araw. Ipinakilala ako ng lola sa mataga-barangay. Ito ang kasintahan ni Marco mula sa Pransya. Ang mataga-barangay ay nagtatakang tumingin sa akin. Ngunit mainit ang kanilang pagtanggap. Isang ginang ang nagdala ng atsara. At ang isa pang lola ay nagbigay ng damit ng sanggol. Naanti ako. Tinatanggap ako nga maliit na barangay na ito. Nasimula ang aking buhay sa Barangay Maligaya. Ang pangalan ng lola ay Nena Santos. Siya ang tunay na lola ni Marco. Araw-araw akong ginigising ni lola Nena tuwing umaga. At makasama kaming nakaalmusal. Punong-punong ng nilagang baka, atsara, at iba pang lutuing Pilipino ang aming hapag. Sa simula, kakaiba ito. Ngunit unti-unti, nasanay ako. Tinuruan ako ng lola ng Filipino. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng galaw at senyas. Kanin, tubig, salamat po, mahal kita. Sinubukan kong gayahin, kakaiba ang aking bikas, ngunit ngumiti ang lola at tumango, madalas ding dumalaw ang taga-barangay. Nakdala ang ginang sa kapitbahay nga gulay, sinasabing maganda ito para sa buntis. Ang lolo naman sa kabilang bahay ay nabigay nga atsara na gawa niya sa sariling tanim na gulay. Sa unang pagkakataon, naranasan ko ang tunay na komunidad. Sa Monaco, hindi ko alam kung sino ang aking kapitbahay. Nakatira ang lahat sa matataas na bakod at walang pakialam sa isa't isa. Ngunit dito, iba. Lahat ay nakmamalasakit sa isa't isa. Isang araw, dinala ako ng lola sa bakuran at tinuruan niya ako kung paano maasikaso nga tanim. Kakaiba ang aking ginagawa, ngunit sinubukan ko. Ibinuka ko ang mga gulay sa sikat ng araw, binalitad at muling inayos. Ngumiti ang lola at sinabi, ang galing ng ating manugang. Magaling siya. Naintindihan ko ang salitang manugang, namula ang aking mukha. Sa gabi, nagluto kami ng kanin sa kaldero. Ang lola ang nagapoy, at pinanot ko siya sa tabi. Umakyat ang usok at kumalat ang amoy ng kanin. Sinabi ng lola, gusto rin ni Marco ang kanin na ito. Kumakain siya nito araw-araw bago pumasok sa militar. Naalala ko si Marco. Si Marco na naglalaro sa bakuran na ito. Si Marco na kasama ng lola na pumupunta sa paaralan.
Gumalaw muli ang aking tiyan. Sinipang ang bata. Ipinatong ng lola ang kanyang kamay sa aking tiyan. Ay, ang lakas ng bata na ito, lalaki yata. Ngumiti ako. Hindi mahalaga kung lalaki o babae. Sana kamuha siya ni Marco. Naging Pebrero. Malamig pa rin ang panahon, ngunit nasimula na ang paghahanda para sa tainit sa barangay. Inayos ng lola ang aming munting hardin, at tumulong din ako. Mahirap dahil malaki ang tiyan ko, ngunit masaya ako. Isang gabi, binuksan ng lola ang kwento tungkol kay Marco. Maagang namatay ang ama ni Marco, noong 5 taong gulang pa lang si Marco. Tahimik akong nakinig. Namatay ang kanyang ina sa sakit noong 10 taong gulang si Marco. Pagkatapos nun, kaming dalawa lang ni Marco ang nabuhay. Nanginginig ang boses ng lola. Matagumpay si Marco sa pag-aral. Nakakuha siya ng scholarship at nakapasok sa kolehiyo. Natrabaho rin siya at maisa niyang kinita ang kanyang tuition. Lumuha ako. Naintindihan ko kung gaano kahirap ang buhay ni Marco. Hinawakan ng lola ang aking kamay. Mabait si Marco. Hindi siya ang uringang tao na mapapanggap na hindi kakilala. Tumango ako. Patuloy na nasalita ang lola. Iniwan niya ang isang liham bago pumasok sa militar. Nakasulat doon na nakakilala siyang isang mabait na tao sa Europa at gustong makita ulit. Tumibok ang aking puso. Naalala rin ako ni Marco. Ngumiti ang lola. Ikaw pala iyon. Ang galing talaga ang mata ni Marco. Niyakap ko ng mahigpit ang lola. Sa unang pagkakataon naramdaman kong nakakita ako ng tunay na pamilya. Ikunuwento ni Lola Nena sa akin ang pagkabata ni Marco. Nakaupo kami sa sala, umiinom ng mainit na tsaa, at nagsalita ang lola. Ang ama ni Marco, si Ricardo Santos, ay magsasaka sa barangay na ito. Masipag na tao. Nakita ko ang pananabik sa mata ang lola. Ngunit pumanaw siya dahil sa isang aksidente sa traktor. 5 taong gulang lang si Marco noon. Sumakit ang aking dibdib. Ang ina ni Marco, si Luisa Santos, ay nahirapan sa pagpapalaki kay Marco mag-isa. Nagtrabaho siya sa isang kainan, naglilinis din, at nagtatrabaho hanggang gabi. Nanginginig ang boses ng lola, hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan. Nakasakit siya sa labis na pagtatrabaho at nang pumunta sa ospital, may cancer pala siya. Napigilan ko ang aking hininga. Namatay ang kanyang ina noong 10 taong gulang si Marco. Pagkatapos noon kaming dalawa na lang ni Marco ang nabuhay. Pinunasan ng lola ang kanyang luha. Simula noon, naging responsible si Marco. Pagkatapos ang klase, tumutulong siya sa mga gawaing bahay at nag-aral ng mabuti. Naalala ko si Marco, ang masayahin na binatang nakilala ko sa Nice. Nagsimula siyang maghati ng diaryo mula noong elementarya. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga at naglalakad sa buong barangay. Sa prangay po niya, nakapaaral siya sa tutorial. Ipinagmamalaki ng lola. Nung high school, nakuha niya ang unang puwesto sa buong klase. Nakapasok siya sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship at kinita niya ang kanyang tuition sa pamamagitan ng part-time jobs na antiga ko. Nalaman ko kung gaano kalakas na tao si Marco. Dinala ako ng lola sa kwarto ni Marco. Binuksan niya ang drawer ng desk. Punong-puno iyon ng mga sertipiko ng pakilala, scholarship, at serbisyo. Lahat ito ay nakuha ng ating Marco. Isa-isa kong tiningnan. Naramdaman ko ang pagsisikap ni Marco. Kinuha ng lola ang isang liham. Ito ang liham na iniwan niya bago pumasok sa militar. Basahin mo. Kinuha ko. Filipino ang sulat, ngunit isinalin ito ng lola. Lola, magiging mayo po ako. Ingatan niyo po ang sarili niyo. Nakilala ko ang isang napakabenataw sa Europa. Ang pangalan niya ay Eleanor. Maikling panahon lang, ngunit iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Gusto ko siyang makita ulit pagkatapos ng serbisyo ko. Ipakikilala ko rin po siya sa inyo. Mahal kita. Nagmamahal Marco. Umiyak ako habang binabasa ang liham. Hinahanap din ako ni Marco. Tinapik ng lola ang aking likod. Huwag kang mag-alala. Darating si Marco. Magaling siyang tumupat sa pangako. Tumango ako. Nang gabing iyon, natulo ako sa kwarto ni Marco. Binuksan ko ang kanyang cabinet. Nakasabit doon ang nga lumang damit. Lahat ay luma na. Kinuha ko ang isa sa kanyang kamiseta at niyakap. Amoy ni Marco. Gumalaw ang batas sa aking sinapupunan. Hinaplos ko ang aking tiyan at bumulong, baby. Napakagaling na tao kang papa mo. Malapit mo na siyang makita. Noong Marso 2024, sinabi ni Lola Nena, ngayong weekend, bisitahin natin si Marco. Nagulat ako. Sa wakas, makikita ko na si Marco. Nasimula ang lola sa paghahan. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco. Mga lumpia pancit at prutas. Kinabahan ako.
Ano kaya ang sasabihin ni Marco kapag nakita niya ako? Magagalak ba siya? O magugulat? 8 buwang buntis ako. Wala ng 1 buwan bago ang aking due date. Kinabukasan ng umaga, sumakay kami ng lola sa bus. 2 oras ang layo ng kampo militar. Sa loob ng bus, hinawakan ng lola ang aking kamay. Magugulat si Marco. Ngunit matutuwa rin siya. Tumango ako ngunit kinakabahan. Dumating kami sa kampo. Pumasok kami sa meeting room. Nauna na ang ibang pamilya. Lahat sila ay nahihintay sa kanilang masundalo. Umupo ako sa upuan. Mabilis na tumibok ang aking puso. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mabinata na nakasuot na unipormeng militar. Hinanap ko si Marco at nakita ko siya. Si Marco. Maikli ang kanyang gupit, maitim ang balat, ngunit ang kanyang nga mata ay malinaw pa rin. Nakangiti si Marco nang makita ang lola, ngunit pagkatapos ay nakita niya ako, biglang tumigas ang mukha ni Marco. Eleanor, tumadyo ako. Mahirap dahil sa aking malaking tiyan, ngunit lumapit ako sa kanya. Marco, ako ito. Nakita ni Marco ang aking tiyan, at namutla ang kanyang muha. Ito, ano ito? Lumapit ang lola. Marco, anak ko, kailangan mong panagutan ito. Umurong si Marco, nangingini ang kanyang nakamay. Ako, hindi ko alam. Hindi ko nakuha ang iyong mensahe. Sinabi ko, pasensya na. Sinubukan kong tumawag, ngunit hindi kumonekta. Kaya ako mismo ang lumapit. Umiling si Marco, hindi. Ang isang katulad ko ay walang karapatang magkaroon ng pamilya sa isang katulad mo. Alam mo kung sino ako. Mahirap akong estudyante at wala akong anumang pag-ari. Nagalit ako. Ano ang mahalaga doon? Kailangan kita. Kailangan din ng batang ito nga mo. Umiyak si Marco. Hindi ko ito kayang panagutan. Hindi kita kayang pasayahin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Masaya na ako. Ang lola mo at ang nga taga-barangay ay tinrato ako na parang pamilya. Malungkot ako sa Monaco, ngunit dito, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ngang init. Humagulhol si Marco. Tinapik ng lola ang balikat ni Marco. Marco, huwag kang tumakas. Ang iyong ama at ina ay pinanagutan ang lahat. Kailangan mo rin. Naangat ng ulo si Marco, at tiningnan niya ako. Talaga bang gusto mo ako? Tumango ako. O naman, ikaw lang ang gusto ko. Niyakap ako ni Marco, at umiyak siya. Pasensya na talaga. Duwag ako. Umiyak din ako. Sa wakas, nakita ko si Marco. Nang matatapos na ang oras ng pagbisita, sinabi ni Marco, pagkatapos ng serbisyo ko, pupunta agad ako, hintayin mo ako, nangako ako, hihintayin kita, kasama ang ating sanggol. Noong unang bahagiing Abril 2024 na simula ang aking panganganak, madaling araw iyon. Ginising ako ni Lola Nena. Eleonore, ayos ka lang ba? Hinawakan ko ang aking tiyan at umungol. Masakit. Mabilis na tinawa ng lola ang mga taga-barangay. Dumating ang ginang sa kapitbahay na nagmamaneho ngang sasakyan at nagmamadali kaming pumunta sa ospital. Pagdating sa ospital, pinagpapawisan ako. Sinabi ngang doktor malapit na siyang lumabas. Laban lang. Hinawakan ng lola ang aking kamay. Ayos lang. Ayos lang. Nagpatuloy ang panganganak sa loob ng 6 na oras. Sumigaw ako, umiyak, at mahigpit na hinawakan ang kamay ng lola. At sa wakas, narinig ang iyak ng sanggol. Ngumiti ang doktor at sinabi malusok na lalaki, niyakap ko ang sanggol. Malit pula at kamukha ni Marco, tumulo ang luha ko. Ito ang aking anak. Umiyak din ang lola. Ay, ang aming apo sa tuhot, ang guwapo. Bumulong ako habang tinitignan ang sanggol aki, kamuha mo ang papa mo. Habang napapagaling ako sa kwarto sa ospital, dumalaw ang mga taga-barangay, lahat sila ay nagdala ng regalo. Magadamit ng sanggol, diapers, maging formula meal, sinabi ngang isang ginang, dayuhang manugang man, ngunit miyembro na siya ng ating barangay. Palakihin mo ng mabuti. Naanti ako. Ang nga taong ito ay parang tunay na pamilya. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ako ng ospital. Nang umuwi ako, nagluto ang lola ng nilagang manok. Kailangan ng isang nanay na kumain nito. Makakabawi ang katawan mo. Umiyak ako habang kumakain ng nilagang manok. Naramdaman ko ang pagmamahal ng lola. Araw-araw lumalaki ang bata. Sobrang kamuha niya si Marco. Araw-araw akong nagsusulat kay Marco. Ipinapadala iyon ng lola sa kampo. Marco, ipinanganak na ang ating anak. Hindi pa namin pinangalanan. Sana ikaw ang makpangalan. Lumalaki siya ng malusok. Guwapo siya. Kamukha mo. Sana makawi ka na agad at makita tayo. Mahal kita. Naging Mayo. Dumating ang reply mula kay Marco. Eleonore, maraming salamat. Ikaw lang ang nanganak at nagpapalaki ngang sanggol. Gaano ka kahirap? Pagkatapos ng serbisyo ko, pupunta agad ako.
Pananagutan kita habang buhay. Ang pangalan ng anak ay gawing Joaquin Santos. Ang ibig sabihin ay lumaki siyang matalino at mabait. Mahal kita. Sandali lang. Umiyak ako habang binabasa ang liham. Gusto ko ang pangalang Aki. Niyakap ko ang sanggol at bumulong. Aki, ipinangalanan ka ni Papa. Maganda, hindi ba? Naging Hunyo. Malapit na ang discharge date ni Marco, tuwang-tuwa ang lola, malapit nang umuwi si Marco, hindi ba? Tuwang-tuwa rin ako, sa wakas, magsasama-sama na ang buong pamilya. At sa huling bahagi ng Hunyo, bumalik si Marco. Bumukas ang gate at pumasok si Marco na nakasuot na uniformen militar. Tumakbo ang lola at niyakap siya. Marco, aking Marco, tiningnan ako ni Marco at tiningnan niya ang sanggol na hawak ko, dahan-dahan siyang lumapit. Nangingini ang kanyang makamay habang niyayaka ang sanggol. Aki, si Papa ito. Umiyak si Marco, umiyak din ako, at umiyak din ang lola. Sa wakas, naging pamilya na kami. 100 araw na ng kapanganakan ni Aki. Sinabi ni Lola Nena, kailangan neting magpiging. Imbitahin ang lahat ng taga-barangay. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang piging para sa 100 araw. Ipinaliwanag ng Lola, isang piging para sa 100 araw ng sanggol. Matipon-tipon ang nga taga-barangay para makdiwang at mamahagi ngang kakanin. Tuwang-tuwa rin si Marco. Ito ang unang piging ni Aki. Kailangan nating gawin ito ng maayos. Nasimula ang paghahanda. Naorder ang lola ng kakanin sa panaderya. Nahanda ng pakain ang maginang sa barangay. Nilinis ni Marco ang bakuran at naglagay ng mga lamesa. Pinili ko ang damit ni Aki, isang puting barong. Napakayot niya. Sa mismong araw ng 100, dumating ang lahat ng taga-barangay. Punong-punong ng tao ang bakuran ng bahay probinsya. Dumating ang nga lola, ginang, at lolo. Lumabas ako na hawak si Aki. Pumalakpa ang nga tao. Ay, ang guwapo. Kamukha ni Marco. Dayuhan man ang ina, napalaki ng mabuti ang bata, bumuhos ang papuri, namula ang aking muha. Nagpamahagi ang lola ng kakanin. Sari-sari ang mga ito. Puto kutsinta suman bibingka. Nakbigay nga mensahe ang kapitan ng barangay. Si Marco ay ang aming ipinakmamalaki. Nahirapan man siya sa buhay. Nakahanap siya ng napakabait na manugang at nakaroon pa nga apo. Congratulations! Pumalak pa ang nga tao. Tumayo si Marco at napasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kagalang-galang na matatanda sa barangay. Maraming salamat sa paalaga kay Eleonore habang ako ay nasa militar. Gagawin ko po ang lahat para sa aking pamilya. Palalakihin ko po ng mabuti si Aki. Nanginginig ang boses ni Marco. Bumabagabag ang damdamin niya. Tumayo rin ako. Sa kakaibang Filipino, sinabi ko, salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, masaya ako. Palalakihin ko po ng mabuti si Aki. Ngumiti ang nga tao at pumalakpak. Sinabi ng isang lola, ang galing Filipino, matalino ang ating manugang, nahiya ako ngunit masaya. Sa kalagitnaan ng piging, ginawa ang palabunutan. Naglagay kami ng iba't ibang bagay sa lamesa, sinulit, pera, libro, mikropono at iba pa. Ipinaliwanag ng lola, ang kinabukasan ni Aki ay matutukoy sa kung ano ang kanyang pipiliin. Pinaupo namin si Aki sa harap ng lamesa. Gumapang si Aki at kinuha ang libro. Nagyawan ang nga tao. Magaling mag-aral. Magiging eskola. Ngumiti ang lola at sinabi kamukha ngang lolo niya. Mahilig din ang lolo niya sa libro. Naanti ako. Inisip ko na sana lumaki si Aki na mahilig sa libro. Sa pagtatapos nekpiging, nagbigay negalo ang mataga-barangay. Sari-sari ang nga ito, gintong singsing, gintong pulseras, madamit ng sanggol. Lumuha ako, napakalaki ng pasasalamat ko sa init ng nga taong ito. Naging gabi, umalis na ang lahat ng bisita. Kami na lang ni Marco, Lola, at Aki ang natitira. Sinabi ng Lola, napakaganda ng araw na ito. Natipon-tipon ang ating pamilya. Niyakap ni Marco kami ni Aki. Eleonor, salamat. Maraming salamat. Hinalikan ko si Marco. Ako ang dapat magpasalamat dahil naging pamilya mo ako. Masaya kami. Sinimulan ni Marco na mahanap ng trabaho pagkatapos ng kanyang discharge. Hulyo 2024 iyon. Nag-enroll si Marco sa isang welding school sa Sipalay. Sinabi niya na mag-aral siya ng kasanayan upang makahanap ng trabaho. Patuloy akong naaral ng Filipino sa bahay habang inaalagaan si Aki. Tinuruan ako ng lola at tinulungan din ako ng ginang sa barangay. Maagang umaalis si Marco sa umaga at umuwi ng gabi. Abogado siya sa pag-aral ng welding skills. May team ang kanyang makamay sa uling at pinapapawisan ang kanyang mukha. Ngunit hindi nagreklamo si Marco.
Sa halip, ngumiti siya at sinabi, ayos lang ito. Makakakain ang pamilya kung may trabaho ako. Makalipas ang 3 buwan, nakuha ni Marco ang kanyang sertipiko at nakahanap siya ng trabaho sa isang shipyard sa Sipalay. Hindi malaki ang sweldo, ngunit stable ito. Nang makuha ni Marco ang kanyang unang sweldo, ibinigay niya ito sa lola. Lola, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Umiling ang lola. Ano ang sinasabi mo? Pamilya tayo, natural lang iyon. Ngunit napumilit si Marco. Sa huli, tinanggap ng lola. Gusto ko ring magsimulang magtrabaho? Lumaki na ang aking Filipino at kaya ko nang makipag-usap ng normal. Natanong si Marco, ano ang gusto mong gawin? Sumagot ako, gusto kong magtrabaho sa isang airline. Kaya kong magsalita na Pranses at English. Sinusuportahan ako ni Marco. Sige, gawin mo. Tutulungan din kita. Noong Setyembre, nag-apply ako sa isang airline sa Mactangen Cebu International Airport. Nag-interview ako at natanggap. Nagtrabaho ako bilang ground staff. Nakatulong ang aking kakayahan sa Pranses at Ingles. Tuwang-tuwa si Marco at niyakap ako. Ang galing mo, ipinagmamalaki kita. Kumuha kami ng isang maliit na apartment, isang 2-bedroom sa Sipalay City. 30 minuto ang layo mula sa bahay ng lola. Sa araw ng paglipat, dumating ang lola. Malungkot ako. Maisa na lang ako. Sinabi ni Marco, araw-araw ng weekend pupunta kami. Dadalhin ko rin si Aki. Nangako rin ako, lola, madalas po tayong makikita. Noong Oktubre, nagpropose si Marco. Pag-uwi niya mula sa trabaho, may dala siyang buke ng bulaklak. Eleanor, pakakasalan mo ba ako? Nagula ako. Nagtanong ako kung magpo-propose ba siya ng walang singsing. Ngumiti si Marco. Bibilhin ko ang singsing sa susunod na buwan. Kulang pa ang pera ko ngayon. Ngumiti ako at sumagot, ayos lang kahit walang singsing. Sapat ka na, nahalikan kami. Noong Nobyembre, nakaroon kami ng maliit na kasal. Sa kapiling ng barangay, maalimampung bisita ang dumalo. Ang nga taga-barangay, magkaibigan ni Marco sa kolehiyo, at ilang kaibigan ko. Nakasuot ako ng puting damit at si Marco ay nakasuot ng itim na suit. Hawa ng lola si Aki. Sinabi ng pastor, ang dalawang ito ay magkaiba ng nasyonalidad at kultura. Ngunit ang pag-ibig ay nagtatagumpay sa lahat. Marco Santos, tatanggapan mo ba si Eleanor de Valera bilang iyong asawa? Sumagot si Marco, opo, tatanggapan ko. Nagtanong ang pastor sa akin, Eleonore de Valera, tatanggapin mo ba si Marco Santos bilang iyong asawa? Umiyak ako at sumagot, opo, tatanggapin ko. Nahalikan kami at pumala pa ang nga tao. Sa reception, nabigay ng mensahe ang lola. Si Marco ay nahirapan lang sa buhay mula pa nung bata. Ngunit nakahanap siya ng napakabait na manugang. Nahirapan din si Eleanor. Dumating mula sa ibang bansa. Nanganak at napalaki nga anak sa isang kakaibang lugar. Sana maging masaya kayong dalawa sa hinaharap. Umiyak ang lola at umiyak din ako. Pagkatapos ng kasal, nakaroon kami ng maikling honeymoon. Sa Palawan iyon, napahinga kami sa tabi ng dagat sa loob ng 4 na araw. Sinabi ni Marco, Eleonore, salamat sa papapakasal sa akin. Sumagot ako, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, nalaman ko ang tunay na pamilya. Noong Disyembre 2024 may mahalagang nangyari. Tumawag ang aking ama, mahigit 1 taon na kaming hindi nausap. Pagkatapos kong gisabiing napupunta ako sa Paris para sa event ni Grama Fundasyong, umiwas ako sa aking ama. Ngunit ngayon kailangan kong sabihin sa kanya. Sinagot ko ang tawag. Malamig ang boses ng aking ama. Eleonore, saan ka ba talaga? Mahigit 1 taon ka nang walang abiso? Huminga ako ng malalim. Papa, nasa Pilipinas po ako. Ano? Sa Pilipinas? Opo. At kasal na po ako. May anak na rin po kami. Naging tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng matagal na sandali, sinabi nga aking ama, umuwi ka agad. Ano ang ginawa mo? Matatag akong sumagot, Papa, masaya po ako. Masaya po akong nakatira kasama si Marco at Aki. Wala po akong balak bumalik. Naputol ang tawag. Naalalang natanong si Marco, ayos ka lang ba? Tumango ako. Ayos lang po. Desisyon ko ito. Ngunit pakalipas ng 1 linggo, dumating ang aking ama sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng tawag na dumating na siya sa Ninoy Aquino International Airport. Nagulat ako. Sinabi ko kay Marco, dumating si Papa. Ano ang gagawin natin? Kalmado namang sinabi ni Marco, kailangan natin siyang harapin, hindi natin maiwasan. Pumunta kami sa Maynila. Dinala rin namin si Aki. Nakaupo ang aking ama sa hotel lounge. Nakasuot siya ng suit at matigas ang kanyang mukha. Nakopata. Tiningnan ako ng aking ama at sumimangot.
Eleanor, ano ba talaga ang ginawa mo? At tiningnan niya si Marco. Ito ba ang asawa mo? Yumuko si Marco. Magandang gapong po. Ako po si Marco Santos. Malamig na sinabi ng aking ama, ang naisang anak na babae ng isang bilyonaryo sa Monaco ay ikinasal sa isang Pilipinong manggagawa? Nakakahiya. Nagalit ako. Papa, si Marco ay isang mahusay na tao. Minamahal niya ako at pinoprotektahan ang pamilya. Tumawa ang aking ama. Paibe. Nabubuhay ka ba sa paibe? Nun umiyak si Aki. Niyakap ko si Aki upang patahanin. Tiningnan ng aking ama si Aki. Medyo lumuwak ang kanyang mukha. Ito ba ang aking apo? Opo, Papa. Dahan-dahang lumapit ang aking ama. Tiningnan niya si Aki. Nung gumik si Aki sa aking ama. May luha sa mata ang aking ama, ang aking apo. At tiningnan niya si Marco. Mapapalaki mo ba ng mabuti ang batang ito? Naangat ng ulo si Marco. Opo. Palalakihin ko po siya ng mabuti. Ipoprotektahan ko po siya ng aking buhay. Matagal na tiningnan ng aking ama si Marco, at sinabi, sige, ngunit may kondisyon. Papanudin kita, kung sisirain mo ang kaligayahan ng aking anak, hindi kita patatawarin. Yumuko si Marco, tandaan ko po yan. Tiningnan ako ang aking ama. Eleonore, kung masaya ka, ano pa ang masasabi ko? Ngunit minsan, tawagan mo ang bahay. Naalala ang iyong ina. Niyakap ko ang aking ama. Salamat po, Papa. Niyakap din akong aking ama. Pagkatapos noon pumunta ang aking ama sa Barangay Maligaya. Nakilala niya si Lola Nena. Mainit na tinanggap ng Lola ang aking ama. Maligayang pagdating po, kumpare. Hindi sanay ang aking ama, ngunit habang kumakain siya ng nilagang manok at nilagang baka ng Lola, bumukas ang kanyang puso. Sinalubong din nga taga-barangay ang aking ama. Sa unang pagkakataon, naranasan ng aking ama ang tunay na komunidad. Bago umalis, sinabi ng aking ama kay Marco Santos, ipinagkakatiwala ko ang aking anak sa iyo. Ikaw lang yata ang makakaprotekta sa kanya. Yumuko si Marco. Salamat po, aalagaan ko po siya habang buhay. Bumali ang aking ama sa Monaco. At pagkalipas ng isang buwan, dumating ang isang pakete mula sa aking ama. Isang liham na nagsasabi na nagpadala siya ni edukasyong pondo para kay Aki. Umiyak ako. Kinilala na kami ng aking ama. Ngayon, masaya kaming nabubuhay. Si Marco ay masipa na nagtatrabaho sa shipyard at ako naman ay nagtatrabaho sa airline. Malusog na lumalaki si Aki. Tuwing weekend, pumupunta kami sa Lola upang mapalipas ng oras. Tuwing tag-init, pumupunta kami sa Monaco upang bisitahin ang aking ama. Nalaman ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi namumuli sa pera o katayuan, kundi sa pakikisama sa taong mahal mo. Si Marco, Aki, Lola Nena, at ang matagabarangay ay ang aking pamilya. At ngayon, binabasbasan na rin kami ng aking ama. Isang araw, nagtanong si Marco Eleonor, nagsisisikape. Ngumiti ako at sumagot, hining-hindi. Ang makilala ka ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Niyakap ako ni Marco, naglakad kami sa tabing dagat. Hawa ang kamay ni Aki, narinig ang tunog ng alon at umihip ang hangin. Masaya ako, dahil mas mahalaga ang init ng Pilipinas kaysa sa karangyaan ng Monaco. 3 taon na ang lumipas. Sa bakuran ng bahay, probinsya sa Barangay Maligaya, nakatayo ako. Napakaganda ng nga puno na may kulay ng taglagas. 5 taong gulang na si Aki. Hawak niya ang kamay ng Lola at tumatakbo sa munting hardin. Lola, ano po ito? Iyan ay gulay. Ginagamit iyan kapag nagluluto. Perpekto na ang Filipino ni Aki. Mas mahusay pa sa akin. Minsan, tinuturuan niya ako ng Filipino. Mama, hindi po ganyan. Dapat po ganito ang bigkas. Ngumiti ako at tumango. Naintindihan ko, teacher. Na-promote si Marco sa shipyard. Nahing team leader na siya ngayon. Lumaki rin ang kanyang suweldo. Lumipat kami sa isang mas malaking apartment, isang 3-bedroom sa Sipalay City. Ngunit tuwing weekend, dumadalaw pa rin kami sa Lola. Dahil dito namin naramdaman na ito ang aming tunay na tahanan. Patuloy akong nagtatrabaho sa airline. Naging team leader ako sa passenger service team. Matatas na rin ang aking Filipino ngayon. Minsan nakakamali ako, ngunit walang problema sa pang-araw-araw na buhay. At may isa pang masayang balita. Buntis ako sa aming pangalawang anak. Sa pagkakataong ito, babae, tuwang-tuwa si Marco. Babae. May prinsesa tayong darating. Tuwang-tuwa rin ang Lola. Makikita ko na ang aking apo sa tuhod na babae. Napakaswerte ko at nakita ko pa ito sa aking buhay. Nung taglami, ipinangana ang aming anak na babae. Ang pangalan niya ay Sofia Santos. Iyon ang pangalan na ibinigay ni Marco. Sabi niya,
Ang ibig sabihin ay tahimik at maganda? Kamukha ni Sofia ang aking mukha. Ipinanganak siya na may aso na mata. Maitim ang kanyang buhok tulad ni Marco, ngunit ang kanyang balat ay kamukha ko. Muling nagtipon-tipon ang mga taga-barangay. Ay sa pagkakataong ito, babae, ang ganda. Kamuhangang mama niya at may asul na mata. Nakakagulat. Niyakap ko si Sofia at masaya ako. Naramdaman kong kumpleto na ang aming pamilya. Muling dumating ang aking ama sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang aking ina. Ito ang unang pagkakataon na dumating ang aking ina sa Pilipinas. Nag-alala ako, ngunit nang dumating siya, nagustuhan niya. Eleonor, napakaganda na hanggang dito. At ang mataw ay napakainit. Mabilis na naging magkaibigan si Lola Nena at ang aking ina. Kahit hindi sila nakakaintinahan sa wika, nakapausap sila sa pamamagitan ng galaw at senyas. Umiyak ako habang nakikita ang dalawang lola na magkasama na niyakap si Sofia at nakangiti. Dalawang mundo ang naging isa. Matagal na nag-usap ang aking ama at si Marco. Marco Santos, nalampasan mo ang aking inaasahan. Napakabuti ng pag-alaga mo sa aking anak. Yumuko si Marco, natural lang po. Si Eleonore ang aking lahat. Tinapik ng aking ama ang balikat ni Marco. Kinikilala na kita bilang asawa ng aking anak. May luha sa mata ni Marco. Umiyak din ako. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang dalawang pamilya. Si Lola Nena, ang aking nga magulang, si Marco at ako, at si Aki at Sofia. Nakaupo kami sa salangang bahay probinsya at naghapunan, isang tradisyonal na lutuing Pilipino na inihanda ng lola. Adobo, kaldereta, tinola at iba pang lutuing Pilipino ang punong-puno sa hapak. Humanga ang aking ina. Napakamasustansyang pagkain. Mayroon itong ibang ganda kaysa sa French cuisine. Ngumiti ang lola at sinabi, kumain po kayo ng marami? Isa na kayong pamilya ngayon. Eko ang nausalin. Pagkatapos ng hapunan, nagpahayag ang aking ama, Eleonore, Marco, may regalo ako sa inyo. Kinuha ng aking ama ang dokumento. Ito bahay probinsya na ito ay nakarehistro sa inyong pangalan, at binili ko na rin ang katabing lupain. Nagulat ako, Papa, ano po ito? Ngumiti ang aking ama. Kailangan ng inyong pamilya ng lugar kung saan kayo magsisimulang magtayo. Dito, kaya ninyong gawin ang kahit anong gusto niyo. Labis na naantik si Marco. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Tuwang-tuwa rin si Lola Nena. May sarili ng bahay si Marco. Wala na akong alalahanin. Nang gabing iyon, kami ni Marco ay umupo sa bakuran at pinanood ang mabituin. Niyakap ni Marco si Sofia na natutulog at si Aki naman ay kasama ng lola. Sinabi ni Marco, Eleonore, parang milagro ang makilala ka sa Nice. Sumagot din ako rin. Kung hindi kita nakilala, marahil ay nananatili pa rin akong walang laman. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Sana makasama pa rin tayo sa hinaharap. Sumandal ako kay Marco at sinabi, ako rin po, habang buhay. Dumating ang taxi ball. Nagbukas kami ng isang maliit na guest house sa lupaing regalo ng aking ama. Nagtayo kaming ng dalawa pang bahay na may tradisyonal na disenyo ng Pilipino. Isang lugar ito para sa mga dayuhang turista upang maranasan ang kulturang Pilipino. Ako ang namamahala sa operasyon. Dahil kaya kong magsalita ng Pranses, Ingles, at Filipino, madali akong nakakapagasikaso sa mga turista. Tumulong si Marco sa guest house tuwing weekend, kasabay ng kanyang trabaho sa shipyard. Tinuruan ng lola ang bisita ng tradisyonal na pagluluto ng Pilipino, mga programang pagluluto nga adobo, sinigang at paggawa ng kakanin. Sobrang nagustuhan itong bisita. Sinabi niya isang Pranses na turista napaka-spesyal dito. Ramdam na ramdam ang tunay na kultura niya Pilipinas. Ipinagmamalaki ako. Dahil ang ginit niya Pilipinas na aking minamahal ay nararamdaman din niya ibang tao. Nagsimulang pumasok si Aki sa kindergarten. Nakaroon din siya ang maraming kaibigan. Isang araw, nagtanong si Aki, Mama, bakit po naiba ang mama ko sa ibang mama? Medyo nagulat ako. Ano ang naiba? Sumagot si Aki, ang kulay po ng mata niyo, at medyo kakaiba rin po ang pananalita niyo. Niyakap ko si Aki. Iyon ay dahil ipinanganak si Mama sa isang bansa na Monaco. Ngunit mahal na mahal din ni Mama ang Pilipinas. Kaya dito kami nakatira kasama ninyo. Tumango si Aki. Gusto ko po na espesyal ang aking mama. Lumuha ako. Naisip ko na malaki na ang aking anak. Malusok na lumaki din si Sofia. Nang mag-isang taong gulang siya, nakaroon kami ng malaking kaarawan. Sa pagkataong ito dumating ang lahat ng taga-barangay at dumating din ang aking mga magulang mula sa Monaco.
Sobrang mahal ng aking ama si Sofia. Napakaganda ng aking apo sa tuhod. Humanga ang aking ina habang tinitingnan si Sofia na nakasuot ng Filipiniana. Ang ganda ng pinaksamang silangan at kanluran. Si Lola Nena, kahit mahigit 80 taong gulang na, ay malusok pa rin. Araw-araw, inaasikaso niya ang munting hardin at naglalaro kasama ang kanyang mga apo. Isang garo, sinabi ni Leonore, dahil sa iyo masaya ang buhay ko. Hinawakan ko ang kamay ni Lola. Lola, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, naintindihan ko ang kahulugan ng pamilya. Ngumiti ang Lola. Tunay na pamilya na tayo ngayon. Naging matagumpay ang guest house. Kumalat ang balita at hindi na naubusan ng bookings. Maraming turistang Europeo ang dumating. Isinaysay ko sa kanila ang aking kuwento. Kung paano ang isang anak ng bilyonaryo mula sa Monaco ay nanirahan sa probinsya ng Pilipinas, kung paano niya natakpuan ang pag-ibig, na anti ang nga tao, parang pelikula ang kuwento niyo, ngumiti ako at sumagot. Ngunit ito ang tunay kong buhay, at masaya ako. Nagbago rin si Marco. Naging mas kumpiyansa at mas mature. Kinilala siya sa shipyard at na-promote bilang deputy team leader. Mahusay siyang namumuno sa mga empleyado. Sa gabi, umuwi siya at naglalaro kasama ang mabata. Nababasa siya ng libro kay Aki at pinapatulo si Sofia. Sinabi ko, napakagaling mong papa, ngumiti si Marco, dahil sa iyo. Kung hindi kita nakilala, marahil ay nananatili pa rin akong takot na binata. Niyakap ko si Marco. Magkasama tayong lumago. Nang dumating ang tag-init, mayroong espesyal na nangyari. Nakaroon ng malaking event ang aking ama sa Monaco. Isang hapunan para sa ika-50 anibersaryo ng pagtatata ng kumpanya, inibitahan ng aking ama ang aming pamilya. Si Marco, Aki, Sofia, at maging si Lola Nena, lahat kami ay pumunta sa Monaco. Ito ang unang pagkakataon na sumakay ng eroplano ang Lola. Ay, lumilipat sa langit. Nakakagulat. Pagdating namin sa Monaco, nagulat ang Lola. Dito ka pala nakatira. Napakaganda talaga. Dinala ko ang Lola sa aming mansyon. Mainit kaming sinalubong ng aking ama at ina. Natipon-tipon sa hapunan ang nga bilyonaryo at aristokrat ng Europa. Ipinakilala akong aking ama. Ang aking anak na si Eleonore at ang aking manugang na si Marco Santos at ang aking nga apo. Pumalakpa ang nga tao. Nagtanong ang isang Pranses na aristokrata. Ikinasal ka raw sa isang Pilipino. Kakaiba. Kumpiyansa akong sumagot, opo. Ang aking asawa ay isang kahangahangang tao mula sa Pilipinas. Ipinakmamalaki ko siya, buong dangal ding nakatayo si Marco, na anti ang nga tao habang tinitingnan ang aming pamilya. Sinabi nga isang ginang, ito ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami sa Monaco Beach. Tumakbo si Aki at Sofia sa buhangin, at si Lola Nena ay nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ang dagat. Sinabi ng Lola, napakalaki ng dagat. Hindi ko alam na ganun kalawa ang mundo. Umupo si Marco sa tabi ng Lola. Lola, salamat po sa pagpapalaki sa akin. Kung wala po kayo, hindi po ako magiging ganito kasaya. Hinawakan ng Lola ang kamay ni Marco. Kung masaya ka, sapat na iyon. Lumapi din ako anyakap ang Lola. Bumalik kami sa Pilipinas. Nang makita ang Barangay Maligaya, sinabi ng Lola, siyempre, ang ating bahay ang pinakamaganda, pareho ang aking iniisip. Mas gusto ko ang init dito kaysa sa karangyaan ng Monaco. Ngayon, 30 taong gulang ako, si Marco ay 31 taong gulang na, si Aki ay 5 taong gulang, at si Sofia ay 2 taong gulang, nakatira pa rin kami sa Barangay Maligaya. Patuloy na lumalago ang guest house at naging tourist spot ang barangay. Malusok si Lola Nena at madalas ding dumadalaw ang aking mga magulang mula sa Monaco. Nalaman ko na ang kaligayahan ay hindi malayo. Ang pakikisama sa mga taong mahal mo, ang pagmamalasakit sa isa-isa, iyon ang kaligayahan. Sa araw na tinulungan ko ang isang naliligaw na binata sa Nice Beach, nabago ang aking buhay. Ang 3 araw na pagtatakpo ay naging pag-ibig sa habang buhay, at 2 mundo ang naging isa. Hindi na ako ang ganak na bilyonaryo na Monaco. Ako ang asawa ni Marco Santos, ang mama ni na Aki at Sofia, at ang manugang ni Lola Nena, at iyon ang aking pagkakakilanlan. Isang gabi, nagtanong si Marco, Eleonore, talagang hindi ka nagsisisi? Ngumiti ako at sumagot, hinding-hindi. Bawat sandali kasama ka ay isang pagpapala, niyakap ako ni Marco. Umupok kami sa bakuran at pinanood ang mabituin. Si Aki at Sofia ay kasama ngang Lola, at tahimik ang barangay. Bumulong si Marco, mahal kita habang buhay. Bumulong din ako, mahal din kita habang buhay. Ganun nagpapatuloy ang aming kuwento.
Isang pag-ibig na nagsimula sa Monaco at nagpatuloy sa Pilipinas. Isang pamilya na nabuo sa pagtatagpo ng dalawang kultura. At ang kaligayahang nararamdaman namin araw-araw. Nagpapasalamat ako ngayon sa tadhana na nagpakilala sa akin kay Marco, sa Pilipinas na tumanggap sa akin, at sa buhay na ito na puno ng pag-ibig. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang anak ng bilyonaryo mula sa Monaco na natagpuan ang tunay na kaligayahan sa probinsya ng Pilipinas.